What up? We're back. Workout for today, incline dumbbell bench press. 38 kilo per dumbbell times 8. Saka superset ang gagawin ko dito with 16 kg dumbbell ply. Ang target nito ay yung upper chest, pero natatamaan din dito yung front shoulder saka tricep. Inuuna ko lagi yung incline dumbbell bench press bago yung flat para mabalanse yung strength ko. Dahil nung nagsisimula ako, puro flat bench press lang ang ginagawa ko. Na-neglect ko na tong upper chest. Nung previous workout ko dito sa incline bench press, naka 7 reps lang ako. Ngayon, naka 8 reps na. Good. Saka, pag nakaya ko na to ng 12 reps, gagawa uli ako ng 4 na dumbbell plate na 11 kilo ang bigat. Sa bawat malampasan ko yung best ko ng previous workout ko, victory na naman. Ang tawag dito sa passion namin na ito, sa bodybuilding, magnificent obsession. Every time na binigay ko yung pinaka the best effort ko, may satisfaction in victory in the end. Dahil I know I did my absolute best. Yes! Yep. Yep. What up? We're back. 16 kg dumbbell ply. Ito yung mismong superset dun sa naunang 38 kg incline dumbbell bench press. Solid na combination. Pagkatapos mag-contract, may stretch naman sa dumbbell ply. Grabe ang dungs dito o delayed onset muscle soreness. 2 days masakit pa din. Preparation na din to dun sa skill sa calisthenics na Maltese. Kung may sahod ang pag-workout, ay nakaipon na sana. Ito yung pump natin pagkatapos ng unang set pa lang. Solid na kagad. Pagkatapos kong magbuhat, yan, napakalakas ng appetite. 2 damak, punong-puno yung pinggan. Ang post-workout meal ko lagi ay may kasamang itlog. Native, free-range, egg. Kung wala man nun, ito yung ordinaryo. Pero hanggat maaari, ang kinakain ko laging itlog yung free-range. Sarili naming manukan. Ang iniiwasan kong kainin ay yung nakabalot sa packaging, sa lata o processed foods. Ang tawag sa diet na ito ay paleolithic or paleo or primal. Gulay, prutas, karne na hindi bastardized. Ibig sabihin nun, hindi minodified or tinurukan ng kahit ano. Minsan naglalambanog din. Second set ng incline bench press bago sumabak, concentrate muna. 10 minuto ang ipinahinga ko bago uli ako sumabak. Syempre, nabawasan na yung lakas natin pero ibibigay pa din yung 100% intensity. May mga ibang bagay na wala sa ating kontrol. Pero itong pag-workout, nasa ating kontrol ito. Ang pangahawakan lang natin ay yung determination and commitment. Sinasanay ko yung katawan ko sa hard work para lagi niyang susundin yung isip. Dahil habang nagbibuild ka ng muscle, nagbibuild ka rin ng willpower. Dun sa last 2 reps na talagang pinilit na laang, dun nagbibuild yung muscle. Sabi nga ni Mike Mentzer, yun yung pinaka-crucial na rep. Yun lang yung magmamatter. Ang main purpose ko dito kaya mabigat yung binubuhat ko tapos kakaunti lang yung reps ay to stimulate growth. Yun lang yun, hindi endurance. May nakahiwalay na time para dun. Yun yung cardio. 3 kilometeran saka sprint. Yeah! What up? We're back. Third set na ito sa chest workout. 84 kilo flat barbell bench press. Ang pagbubuhat ay maihahalin tulad ko sa isang meditation. Ito ay magiging intensely focus ka dun sa present moment. Once na binuhat ko na yung weight, I'm in the present moment.
I am in the now. Ito ay nakapagbigay ng mapayapang sandali. Dahil wala ka nang iisiping iba. You are one with the weight. Alangan namang nagbubuhat ka ng mabigat na bagay, pero yung isip mo lumilipad. Same din sa actual meditation practice. Once na yung thoughts mo ay sari-sari ang pumapasok, stay in the present moment. Yung anchor mo, yung breath. Pagdating dito sa workout, ang anchor mo, yung mismong sensation ng pagbubuhat. Nasa halos 8 years ko na din ginagawa yung mismong actual meditation. Nakaupo ng lotus position, inoobserbahan ang thoughts, yung focus ay naka-anchor dun sa breath. Inoobserbahan lang ang bawat thoughts na dumadating without judgment. And voila, stillness. Madaling sabihin pero mahirap gawin dahil ang nature ng thoughts natin ay erratic. With physical strength ay dapat may kaakibat din na spiritual and emotional strength. Isa pa lang akong infant pagdating dito sa meditation practice kumpara sa iba na decades na. What up? Fourth set na ito. Barbell bench press pa din. Kaya lang 80 kilo na lang times 5. Binukasan na natin ng 4 na kilo dahil drop set na ito. Pagka gantong magbubuhat ka ng mabigat tapos kakaunti yung reps, kailangan meron kang spotter or safety bar tulad nitong sa akin na ito. Dahil walang pangamba, kung hindi mo na kayang iangat, yun, safe ka. Para sa akin, the best itong ensayo na ito na heavy duty training. Heavy weight, few reps. Dahil pagkatapos ng bawat workout, I feel like I still have a lot of energy to give. Kumpara dun sa dati na ang daming set, ang daming reps pagkatapos ng bawat workout, ay exhausted, over fatigue. Medyo powerlifter style yung type of training na ito. 3 to 7 reps. Ito na yung last rep. Ito na yung pinaka-crucial. Panatag ang loob nating mag-set to failure dahil meron tayong safety bar. Yan o. Pinakamahalaga na yan. Pilit na. Kahit na alam na natin na reach na natin yung set to failure, ipipilit pa din natin yung last reps para talagang ma-max out. Yan no, pagkatapos sarap ng feeling. Feeling mo isa kang Spartan na kasama ni Leonidas na nakipag-battle kay Xerxes. What up? We're back. Ito na yung last set. Weighted dip, tapos superset. 58 kg times 3. Ang natatamaan ng dip ay lower chest saka tricep. Para sa akin, dapat lagi hinuhuli ang dip kung ikaw ay magche-chest o shoulder workout. Dahil kung unahin natin ito, magagamit na natin yung lakas natin sa tricep ay kailangan natin yung sa shoulder press saka sa bench press. Syempre, mas magandang tingnan kung unang lumaki yung shoulder saka tricep. Ito, balak pa sana natin itong gawing 4 na reps. Kaya lang, hanggang doon na lang pala. Mga gantong lift ang mga paborito ko. Mga compound lift, dip, shoulder press, bench press, deadlift, squat. Yan, ito. Superset na ito. 1 kilo yung kadena, tapos 11 reps. Yan o. Ang naging feeling ko pagkatapos ng workout na ito ay para akong si Maximus Decimus Meridius dun sa movie na Gladiator nung natalo niya yung anak ni Marcus Aurelius na si Commodus. Wait a minute. Namatay nga pala si Maximus dun ha. Mapayapa pala ang naging feeling ni Maximus dun dahil nadipit niya yung masamang emperor tapos makakapiling na niya yung kanyang mag-ina at naipaghiganti niya. Yeah buddy! Lightweight! Are you not entertained?
At dahil napaka-solid ng ating workout, dapat solid din ang ipang-refuel natin. 4 na itlog, ginataang tilapia, 8 saging, saka hot chocolate na tableya. Yan, solid yan. Wala nang calorie count, appetite na lang ang magdidikta. Saka na ako magkocontrol sa pagkain pag sasali ako sa competition. Basta hindi processed foods ang kinakain, ayos na yon. Yan o, ay panghimagas naman tayo, salad. Yan o, hindi natin naubos, busog na.